Why the tears? He asked softly and cuddled her in a gentle embrace as he kissed the tears away. Hindi ko alam, she sobbed. I couldn't believe it was possible bulong nito, in understanding. Nagangat ng mukha si Janine, naroon ang tanong sa mga mata. Why didn't you? Why couldn't we? What I mean is, bumaba ang tingin niya sa maong nito. His erection is still obvious sa kabila ng makapal na kayo ng maong. He smiled. I know what you mean, but I am an old-fashioned man, Janine, and I intend to do the most honorable thing. Jake Fantevella, aniya na tumayo at namewang. You could that honorable? At huwag mong sabihin sa akin lahat ng babaeng makatagpo mo ay ganun ka-honorable. Hindi ako maniniwala. He chuckled. Hindi ako ganun ka-honorable, tama ka. But not to the woman I intend to marry. What? I want to share the rest of my life with you, he said earnestly. Ihahatid kita sa Maynila pag uwi at kakausapin ko ang tiya mo. Hihintayin ko makagraduate ka and then marry you on the same day and make love to you in no time at all. We ran out of breath. She was speechless. I love you. Sinabi ni Jay kanina yun, but she didn't take it seriously. She thought it an added spice sa ginawa nito sa kanya kanina. She searched his face for a moment before she spoke. Hindi mo ko lubusang kilala. Nagsalubong ang mga kilay ni Jake doon. You never thought about that during the height of your umiling siya sa kalituhan at pag-aalala and embarrassment. No, oh Jake. Hindi agad sumagot ang binata. He stared at her worried face. He was little bit confused himself. Ang mga babae sa buhay nito ay ang marriage proposal mula sa kanyang hinihintay. Paano ang isang ito'y nababanaagan pa niya ng pag-aalala at alinlangan? He sighed. Siguro ay dahil bata pa si Janine. He wished she was a little older. Perhaps Alice's age when Greg married her. He thought that Janine and Dolly had many things in common. Femininity and touch of class, and grace that every man dreamed about. He liked the high cheekbones of the soft jaw and hollow cheeks, the kind that models are made of. At kung magsusuot si Janine ng mga mamahaling damit tulad ng kay Ali, ay natitiyak niyang mas bagay sa dalaga. Banayad na umiling ang binata. He didn't want her the other way around. Tama na ang isang socialite sa pamilya, and Greg was so lucky that Ali was able to adjust her life here. In the farm, marahan itong tumayo at humakbang palapit sa dalaga at hinapit siya sa bewang and kissed her temple. I will marry you, Janine. Promise. Speechless, inihiling na Janine ang ulo sa dibdib ng binata. She would have loved to marry this farmer today if it was possible to do so. Pero nangako siya kay Emma na magtatapos muna bago magkaroon ng seryosong relasyon. Natitiyak niyang hindi si Jake ang gusto ni Emma na mapangasawa niya. Maghihisterya si Emma del Castillo sa sandaling malamang napaugnay at umiibig siya sa isang magbubukid, not to mention an overprotective cousin, si Stefano. Higit sa lahat, paano niya sasabihin kay Jake na hindi siya ordinarong estudyante, na anak siya ng isa sa mga major stockholder ng mega banking, that she was Consuelo's unwanted daughter, resulta mula sa itinuring ni Consuelo na pagsasamantala. At paano niya sasabihin yun ang hindi malalagay sa alanganin si Consuelo sa paningin ni Jake? Ganun din ang ama niya sa ginawa nito kay Consuelo. At 2 linggo na siyang mahigit sa lukban at kung tutuusin ay labis na sa araw ng paggawa ng thesis. But then she was on vacation at the same time, tulad ng sinabi ng taga-bangko sa mga kordero, at hindi niya maisip kung paano sasabihin ng lahat kay Jake na kailangan na niyang bumalik ng Maynila. Hindi siya gaanong nag-aalala sa malaman ni Jake ang tungkol sa pagkukunwari niyang estudyante. Maiintindihan ni Jake yun sa sandaling malaman ito ang tungkol sa dahilan niya. Ang problema ay kung paano niya sasabihin dito kung bakit kailangan niyang magkunwang estudyante. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya at saka tumingin sa binata. Jake, paano kung hindi pumayag ang tita Emma ko na magpakasal tayo? Bakit hindi siya papayag? Kasual na tanong ng binata. Modesty aside, sapat ang lupaing pag-aari ko upang bumuhay ng pamilya. Nakatapos ako ng pag-aaral at sa ang pamilya ko sa mga ginagalang sa bayang ito. And he grinned at sa pabirong paraan ay dinagdag. Most of all, I am so handsome. I could die. Sinabayan ito ng ilingay na tinaas ni Janine ng putik na niyang ikatili. Na, I don't think your aunt can resist my charm. Put me down. Napahawak siya ng mahigpit sa mga balikat ng binata. Maybe the expression is overrated, Janine de Gracia. He said solemnly as he settled her feet on the ground slowly. But I love you and I promise to change your name to mine. It's gonna be a long hell of a wait, but Fantevellum embedded their webs on the eve of their wedding night. Ikinawit niya ang mga braso sa liig nito.
"I love." Subalit bago niya nasabi yun ay inangkin ni Jake ang mga labi niya and kiss her and release her all in a split seconds. "I'd rather you tell me you love me on the day you will give me your boss." Minsan ay nagiging walang kabuluhan ang mga salita. Magyarang kinabahan si Janine doon, but somehow the word sounded prophetic. Pauwi na mula sa regular niyang pagtakbo si Janine. Hindi nakasabay si Jack ng umaga ngayon dahil nagpaalam itong luluwas ng maaga at may kakausaping tao. Kaya naman iniksian na lang niya ang oras ng pagtakbo at umuwi na agad. Malapit niya sa bahay ng matanawan ng renegade nito na nakaparada sa harapan. Napangiti siya at minilisan ng takbo pa uwi. Hindi marahil natuloy ang binatang lumuwas. Narahas sa harapan na siya ng balko nang marinig ang hindi kalakasang tugtog mula sa compound. Slow rock, palatang daang gising na si Carla. Tuloy-tuloy siya sa pagpasok ng maudlot ang paghakabang sa may bungad. Sa gitna ng kabahayan ay naroon sina Jake at Carla magkayakap. At dahil hindi naman kalakasan ang musika ay naririnig niyang humihikbi si Carla. Ganon din ang sinasabi nito. "Mangako kang hindi mo ako pababayaan, Jake." Pahikbing sinabi nito. "Nangangako ako, Carla. Mamayang gabi kakausapin ko ang papat mama mo." Biglang napatras sa may pinto si Carla. Hindi niya matiyak sa sarili kung bibigyan niya ng mali siyang nakita sa dalawa. Marahil ay may personal lang na pinag-uusapan. Muli siyang sumilip at tumikhim upang ipaalam na naroon sa siya nang makita niyang naghahalikan ng dalawa. Hindi niya matiyak kung napalakas ang hugot niya ng paghinga dahil nakita niyang natanaw siya ng kapatid. Agad siyang muling kumablis sa pinto. Pinanginigan ang mga tuhod. Kung paano siyang muling nakabalik sa pagtakbo ay hindi niya alam. Ang nasa isip ay makalayo sa lugar na iyon. Nang mapagod ay tinukod ang dalawang kamay sa mga tuhod at abot-abot ang hingal. Pagkatapos ay binagsak ang sarili sa damuhan. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumabas. Ano ba ang dapat niyang isipin? Sa bansang pinanggalingan ay ordinaryo ang halikan ng magkaibigan. Pero hindi ordinaryo ang halikang nasaksan niya sa dalawa at hindi Amerika ito. Pinaglalaroan ba ni Jake silang magkapatid? Bakit kailangang magsinungaling ni Jake sa kanya na may kakausapan itong tao yun pala ay pupunta sa bahay nang wala siya? Pinuno niya ng hangin ang dibdib upang gumaan ang dibdib. It hurt so much na pakiramdam niya ay namamanhid ang mga kalamnan niya. Isang oras ang pinalipas niya bago muling bumalik sa bahay. Dito pa rin ang isip bagamat kalmante na. She's a fair woman and she intended to uproot Jake at marinig ang side nito at nasaksihan niya. Dire-diretso siya sa silid niya. Nasakto siyang maghuhubad ng jogging shirt nang bumukas ang pinto at pumasok si Carla. "Hindi ka kumakatok. Ako saniya para sa formal na tono. Nasa akin lahat ng karapatan dahil bahay namin to." Sagot ng babae na nakataas ang mukha. "Ganito ba ninyo tinatrato ang mga bisita ninyo? Isa kang unwanted guest, isang hindi matanggihang bisita." Walang maisagot si Janine doon. She cleared her throat. "What do you want?" "So nakita mo kami ni Jake kanina." Kumpirmasyon niya yun kaysa tanong. "Alam kong nahuhulog ang loob mo kay Jake, Janine. At mabuti na rin nakita mo kaming dalawa nang maputol ang anuman ang damdaming mayroon ka sa boyfriend ko." Doon niya sinlubong ang titig ni Carla. "Boyfriend? Narinig mo ako. Bago ka dumating ay may hindi kami pinagkasunduan ni Jake. Lovers quarrel. Nagsiselo siya. At nagkataong dumating ka kaya naging madali rin para sa kanyang pagsilosin ako." Gustong sumabog ng dibdib ni Janine sa narinig. Kung kanina ay nakaambalang ang patalim, ngayon ay itinarak ni Carla sa dibdib niya iyon. Mabilis siyang tumalikod and bit her lower lip. May pakiramdam siyang umiikot ang lahat. Mahigpit niyang inihawak ang kamay sa silyang nasa harapan. And Janine, patuloy ni Carla ang uncaring of the pain she inflicted. "We are getting married. Kakausapin ni Jake ang papat mamayong gabi and you will be invited." Para siyang tood sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Ilang sandali nang nakalabas si Carla, hindi pa rin siya tumitinag. Hindi niya gustong umiyak. Hindi kailangang iyakan ang panlulokong ginawa sa kanya. Nasa ganon siyang ayos nang muling bumukas ang pinto at pumasok sa Consuelo. Nababaghan siya sa inaasal ng mga tao sa bahay nito. They couldn't even practice the decency of knocking. "Gusto kitang makausap." Bungad ni Consuelo na tumuloy sa may bintana at tumanaw sa labas kung saan naroon si Anselmo at hinihimas ang sasabunging manok. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Tungkol ho saan? Hindi ko alam ang dahilan mo sa pagparito, Janine." She said in chilling voice. "Sa palagay mo ba'y may tatago mo sa akin ang tunay mong pagkatao? Ano ang ibig ninyong sabihin?" Sunod-sunod ang kabang bumangon sa dibdib niya. "Did you think you could fool me? Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Hindi mo ba nakikita ang ikaw at si Maurice ay iisa? You even move and talk like him." Nasa tinig nito ang pigil na galit. "Alam ninyo," manghang tanong niya sa nuno yung lalamunan.
All along ay alam ni Consuelo kung sino siya. Unang araw mo pa lang dito kinakabahan ako sa tunay mong pagkatao. All our lives ay wala kaming nagiging bisita na hindi namin kilala. Mula sa referral ng isang taga-bangko kung saan isa ang ama mo, sa nagmamay-ari ay dumating ka. Sa paglipas ng araw ay napatunayan ko ang hinala ko. Sa palagay mo ba'y hindi kita makikilala, Janine del Castillo? Patuloy ni Consuelo na muling sumulyap sa bintana. Nakita niya ang takot sa mukha nito bago bumalik ang tingin sa kanya. Tulad ka rin ng iyong ama. Gusto mong gumawa ng gulo sa pamilya ko. Umiling siya. Hindi totoo yan. Gusto lang kitang makita. Hindi ko hinangad na ipalam sa inyo o manggulo. Tumuwid ang katawan ni Consuelo. Kung gano'n ay iwan mo ang bayang ito at bumalik ka na sa pinanggalingan mo, ngayong nakita mo na rin ako. Anak mo rin ako. She didn't want to sound begging pero yun ang lumabas sa bibig niya. Umiwas ng tingin si Consuelo. Your father raped me. Napangiwin si Janine doon and I hated him for that. At habang nakikita ko ulit, kita, ay muli mong hinukay ang matagal nang nakabaong damdamin. Pero bakit kailangang pati ako'y nakikiusap ako? Agap ni Consuelo. Hindi ko gustong magulo ang buhay kung minsan ay muntik nang mawasak. Nakikita kong hindi ka rin gusto ni Carla. Kabuuan ka ng mga pangarap niyang hindi kayang ibigay ni Anselmo. Kaya umalis ka na Janine at huwag ka nang bumalik. Isa pa'y nakatakda mong wasakin ang kinabukasan ng anak ko dahil kay Jake. Hindi niya kakayanin kung sa ikalawang pagkakataon ay tatalikuran siya ng isang Fantebella. Pagkasabi no ay tumalikod ang matandang babae at lumabas ng silid. Muli ay naiwang tila estatwa si Janine. Kinumpirma ni Consuelo ang sinabi ni Carla. Sa pagitan lamang ng ilang buwan sunod-sunod na sakit ng lobang dinanas niya. Her beloved father died. Now her own mother rejected her. And the man she loved betrayed her. Kung alin ang mas masakit ay hindi na mahalaga sa kanya. Pinuno ng hangin ang dibdib at tumayo. Tumigas ang muka. It was her fault anyway. Binawalan na siya ni Emma na huwag nang magtungo pa rito at hukayin ang lihim ng kanyang pagkatao. Pero nagpilit siya. May gusto siyang gawin at malaman. Nagawa niya ang gustong gawin and she was broken-hearted twice in one single day. Hindi siya nagaksaya ng panahon at nagmamadaling nagbihis at inilagay sa maleta ang mga gamit. Pagkatapos ay lumabad ng silid. Nasasala si Consuelo na bagyang nag-anat ng kinim pagkakita sa kanya. Nilapitan niya ito and placed on the near table a few hundred bills, kabayaran ng pagtigil ka dito. Itinaas niya ang mukha. Huwag mo akong insultuhin. Gumagaralgal ang sinabi ni Consuelo, sumilyap sa may pinto. Tumaas ang kilay niya. Sinika paglabanan ng matinding sama ng loob. Really, hindi ba tinanggap mo ang pera ng papa upang ipantubo sa niyugan ninyong isinanla? You cried rape and yet you're no better than a mercenary. Pagkasabi no itaas na siyang lumabas ng bahay. Ipinasok sa trunk ng kotse ang mga gamit. Nasira niya ito nang tawagin si Mr. Cordero at hawak-hawak ang tandang. Janine Iha, wika ng matandang lalaki na nagsalubong ang mga kilay. Aalis ka ba? Napasulyap siya sa pinto at naroon si Consuelo na sa tingin ay namumutla sa pagkakatingin sa kanilang dalawa ni Mr. Cordero. She sighed. I'm sorry sir, pero tumawag ang teta Emma at kailangan akong umuwi ngayon din. Biglang-bigla naman yata Iha. Pasensya na po kayo pero tapos na rin ho ang taning ng university sa akin. Lunes ho bukas at kailangan nandun na ako. Nagpapasalamat ho ako ng marami. Sa kagandahang loob ninyo, muli niyang nilingon ng ina sa walang emosyong mukha. Siya, wika ng matanda na bagaman na biglang ngumiti. Mag-iingat ka sa daan. Banayad siyang ngumiti. Lumapit sa matanda at hinad ka nito sa pisngi. Sa sulok ng mga mata niya ay alam niyang nasa itas ng bahay si Carla at matiim na nakatunghay sa kanila. She left the farm hearting as she had never before heard in her whole life. Nasa highway na siya nang makita niyang tagilirang salamin na humahabol ang renegade. Wala siyang balak huminto subalit mas mabilis ang sasakyan nito at humarang sa may unahan niya. Napilitan siyang magpreno. She tried to compose her less self nang bumaba ng jeep ang binata. She was so angry with him this morning but not so brave now that confrontation is inevitable. Humakbang ito palapit sa kanya na nagsasalubong ng mga kilay. Ibinaba niya ang salamin sa bintana. Nayuko siya ni Jake, ang aruganteng ilong ay halos madikit na sa mukha niya. She raised her face with dignity at bago pa ito nakapagtanong ay nagsalita na siya. I am leaving. I had gathered that much dahil sinabi ng Tito Ansel na nagpaalam ka na sa kanila. Wika nito sa bagyang naguguluhang tinig at pinipigil na galit. And without even bothering to say goodbye to me, look, Jake, don't you think I deserve an explanation? He drawled. Hindi ba't usapan natin ay hahatid sa Maynila pag uwi mo? Ikaw lang ang may sabi nun. Aniya na muling itinasang mukha. I didn't agree with you. Listen, Jake, pinuno niya ng hangin sa dibdib. Hindi papayag ang tita Emma kung nakausapin mo niya. Hindi ka niya haharapin. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Jake, hindi ako ordinaryong estudyante.
My father was a major stockholder of Mega Banking. Itanong mo kay Ali ang bagay na yun. She knows me. Or you can go back to the bank today and take condensed statement of condition from the shop. Nakalagay ang pangalan ko ron bilang kahalili ng papa sa directorship. Hindi di grasya ang pangalan ko tulad ng ipinaniwala ko sa inyo. Janine del Castillo. Tuloy-tuloy niyang sinabi, wanting to hurt him as he had hurt. Jake Stephen, the silence that followed him dreadful. Kung gaano katagal siyang tinitigan ito ay hindi niya alam. His nose flared angrily, and what happened between us was just a rich woman's game. He said softly, dangerously soft. Nagkibit siya ng mga balikat. Damn him for asking me to swallow but a game. But she'd rather die kaysa pahintulutan ng iyang lalaki yung makitang nasasaktan siya. Goodbye, Jay. She said as she squared her shoulder and raised her face a fraction. I enjoyed it, really. Nahinto siya in mid-sentence when he grasped her arm painfully. Jake opened his mouth to say something nang biglang magbagong isip. Marahas din siyang binitiwan na bumagsak ang braso niya sa edge ng salamin. She suppressed to cry out in physical pain. Pagkatapos ay walang kibong bumalik sa sasakyan nito. Hindi nag-aksaya ng sandali si Janine. Muli in-start ang sasakyan, palayo sa lugar na iyon.